Kalaban na ni Grandmaster Wasiso, walang iba kundi yung leader ng torneo nagpataob kay Magnus Carlsen at pagnananda na si Grandmaster Alireza Firouzja. So pag nanalo si Wasiso dito, medyo makakahabol siya eh. Ano po ang nangyari? Puti po si Wesley. Nanopresa ng matindi. D4 ang tinira niya. Nag-knight F6. C4 si Wesley. Nag-E6 tapos nag-knight lang po sa C3 na kung saan pag nag-bishop ka dito, Nimso Indian. Pero nag-D5. Pagka D5, napunta sa Queen's Gambit na tinirahan ni Wesley ng capture. Siyempre, binawi po yan. Yan po yung tinatawag na Queen's Gambit Exchange Variation. So, Wesley nag-pin. Pagka pin C6 lang. Pagka C6, E3. Ayan, kailangan po talaga yung E3 na yan para ilabas yung bishop na sinagot po ng H6 ni Alireza. Ngayon, pagka H6 po, ang common na ginagawa umatras dito eh. Umatras lang yan dyan. So, pagka-atras mo, bishop E7. Ngayon, si Wesley tumira po ng bishop to F4. Hindi po siya dito umatras. Ngayon, pagka bishop to F4, ano ngayon? Di mag-bishop E7 lang tayo, tapos mag-castling. Ganun pa rin, no? Hindi. May tira po dito na bishop to F5. Na usually, hindi mo magagawa yan kapag ikaw ay tumira ng bishop to H4. Ipakita ko po sa inyo. Pag dito ka kasi pumunta at nag-develop ka ng bishop, may tirada pong queen F3. At masisira po ang iyong pawn structure. Ganyan po mangyayari dyan eh. Hindi po ginagawa yan ng black dahil medyo mahirap laruin for the side of black. Pangit kasi pawn structure. May pair of bishop siya, pero pangit ang pawn structure. Ibalik natin. No? Kaya po nung umatras dito si Wesley, tumira po si Alireza ng bishop to F5 at mabilis na po tinira yan. Ngayon magtataka ako, ba't ba nagmamadali yung bishop F5 na yan? Kasi pag hindi niya tinira yan, magkaka-bishop D3, magkaka-queen to C2, gaganda dito eh. Kaya inunahan na. Anyway, nung nag-bishop F5, Wesley nanopresa po dito. Kasi ang common na ginawa po dito, nag-knight to E2, nag-knight to G3, hinataw yun, tapos nag-bishop dito, ganon. Pero Wesley, tingnan nyo po yung kanyang tira. F3 lang. F3 tumatagingting. Mabilis niyang tinira. Ngayon, pagka F3, ano ba ang mga idea niyan? Eh, nung una ko nakikita, kasi mag-F3 ka din naman later on, inuna lang. Kasi usually nag-F3 po yan eh. Ganyan po setup niyan eh. Tapos nagro-rook to E1, tapos nag-E4. Pero in F3 niya ito, habang nandito pa yung king niya, medyo risky po yan. Ang ginawa nga po ni Alireza, nag-bishop to D6, na kung saan tinirahan ni Wesley ng G4. Yun pala yung kanyang idea. Kung titingnan nyo po yung oras, no, si Alireza nag-isip po sa bishop D6 ng 5 minutes eh. Wesley immediately pinawalan yung G4 na tira. Inaatake yung bishop, agresibo. Nakakatakot po yung ginagawa ni Wesley kung hindi mo ito aral, no? Kasi yung king mo nasa gitna eh. Tapos nagwawala ka na dyan. Anyway, umatras po yung bishop na sinagot po ng king to F2 lang. Grabe si Wesley, preparadong preparado. Hindi po number 1 engine move yung tinitira niya ngayon. Ang mga tinitira niya, third best move lang ng engine, hindi masyadong maganda according sa engine evaluation, pero gumugulo. May imbalances. Yan yung plano ni Wesley. Guluhin yung laro dahil definitely he's trying to win the game. Anyway, nag-queen to E7 lang si Alireza. At kung titingnan yung oras, Wesley mahigit 10 minuto na ang kalamangan. Sinagot lang po ni Wesley yan ng H4. Talagang agresibo. Agresibo po agad. Tingnan nyo, umaatake na oh. Baka kasi maisipan mo mag-castling. Mamaya, bubombayin kita dyan ng mga pawn. Anyway, nag-knight to D7. Ayaw niya mag-casting sa may king side kasi mabobomba ka ng pawn dyan. Delikado, baka dito siya tatakbo. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight lang po sa may E2, tamang develop at nag-castling na nga sa queen side si Alireza. Pagka-castling, Wesley mabilis pa rin tinitira. Knight to G3. Talagang biniblitz out niya lang. Tingnan nyo yung oras niya oh. Ang kalamangan niya, lumalaki. 12 minutos na ba yan kung tama po ang aking math at lalo pang lumaki dito kasi si Alireza nag-isip na naman ng matagal 7 minuto, nag-knight to E8 lang at pagka knight to E8 immediately played na naman by Wesley bishop to D3. Sa ngayon po halos 20 minuto na kalamangan ni Wesley sa oras. This is move number 14 pa lang. So, ang ginawa po ni Alireza, dahil hinahamon yung bishop, kinapture. Binawi po ng reyna, and then kinapture ni Alireza yung F4 na binawi po ng pawn. At kung unang tingin, no, iisipin mo dito, pangit pawn structure ni Wesley.
Pangit yung king, hindi safe. Pero lahat po yan ay preparado ni Wesley. Kasi ang ginawa po dito ni Alireza, nag-knight lang po sa may c7, intending to go to e6. At sa unang pagkakataon, Wesley So nag-isip na po dito ng matagal. So, ibig sabihin, ito na po yung out of the opening prep. Wala na siya sa home preparation niya, kakapain niya na din to. Anyway, ang tinira po ni Wesley, F5. Bakit niya po ginawa yung F5? To prevent the knight jump on E6. Yun ang pinaprevent. Na sinagot ni Alireza ng queen to D6 lang. Ang queen to D6, umiiwas na po sa mga tempo kung sakali atakihin eh. Wesley naman, kunin natin yung open file. Sabi ni Alireza, ako din. Tapos tinirahan ni Wesley ng queen to D2. Ang nakita ko pong idea ni Wesley, kaya nag-queen to D2, bukod po sa binabantayan ito, baka po sinusuportahan din yung Torre just in case na magkapalit-palit na ginawa po ni Alireza. Ayun, pinalit niya po. Tapos nag-rook to E8. O kahit pa paano may depensa. Pero Wesley So, kinapture niya din yan eh. At pagka-takes, binawi po na kabayo, saka po nag-knight C to E2. So kung mapapansin nyo, yung time ni Wesley, ang laki po ng kanyang kalamangan, 25 minutes po ang kanyang kalamangan, at move 22 pa lang. Tumira po ng queen to E7 si Alireza, tagal din pinag-isipan. Ang idea niya, kinakapture or inaatake po yung pawn, no? Na sinagot ni Wesley ng G5. Siyempre, para masalba, binawi po ng pawn or kinain ng pawn at binawi din ng pawn ni Wesley. Tapos nag-knight to D6. Knight D6, intention niya mag-knight to C4, prevent ni Wesley. Ngayon, pagka B3, para hindi makatalon yung kabayo, Alireza naman, nag-B6. Ang intention niya later on, pag nabigyan ng pagkakataon, mag-create po siya ng pass pawn dyan. Wesley So, wag kang magulo, palit na natin yung reyna. Na kung saan kinapture, takes, and then nag-king to D8 at according sa engine evaluation, medyo equal yung labanan. Kasi po, ayan na mag-iikot-ikot lang yung kabayo, pero dito po, nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Ngayon, iisipin nyo siguro, bakit tinabla? Ay, di pa pala. Tumira pa pala ng iba. Ay, hindi, analysis na lang yan. Analysis na lang po yan, hindi na yan yung official game. Analysis na lang yan. Kasi ang official game, naka-livestream po ako, nagpabalik-balik po sila dito. Ayan, nagpabalik-balik po sila dito. Siguro ina-analyze na lang nila yan, na-insert pa, pero nauwi na po sa tabla from there. Okay? At dahil natabla yung laban na yan, marami na naman magbabash, boy tabla. Tingnan nyo po accuracy. 98%, 98.3%. Alam niyo yon, nanupresa na si Wesley, agresibo na yung pinakita, pero wala kang talagang magawa pag yung kalaban mo, magaling eh. Perfect yung tira ni Alireza eh. Nangapa siya pero naka 98.3% pa rin eh. Anyway, etong matindi. Dahil po sa tabla na yan, may Armageddon game. At yung Armageddon game, ni-record ko po ng live yun habang nilalaro nila mismo. Panoorin po natin kung ano yung nangyari. And then pagkatapos, i-analyze natin. Enjoy the game, guys. Alright, this is Armageddon game. Natabla po yung laban nila sa classical event. Kaya napunta sila sa Armageddon. Same color po yan. Puti si Wesley. Aba, iba yung approach ni Wesley mo ngayon, no? Ganun pa rin. Kinapture pa rin. Exchange variation. Pero nakikita nyo Queen C2. Tapos nag-H3 lang. Umatake dito. Pumunta doon. Mabilis tumira si Wesley. Mukhang preparado po ito. Preparado ito si Wesley. Ang bilis ng G4, oh. Napapaisip ngayon si Alireza. Huwag kayong magtaka kung bakit ang oras ni Alireza napakababa. Okay? Yes, mababa yung oras niya, pero tabla lang ang kailangan niya, panalo siya sa laban na to. So umatras lang po yung bishop going to E6, and believe it or not, this is a line, nangyari na po ito before at ginamit noong 2024, 3 laro, 4 na laro. Even 2023, nilaro ni Vladimir Kramnik and Yan Nepomniachtchi na kung saan nanalo si Nepo. Black si Nepo. Ayan, ay novelty agad. Balik ko lang po, ano? Ang pinapalo nila dito, laro dati, tinira po ni Nepo, nag-H5, panalo si Nepo. Pero ito pong si Alireza, tumira po ng knight D7 lang eh. Yun ang nangyayari sa ngayon. Uy, salamat sa Sir Genesis de la Cruz. Sumaway. Uy, pre,
Shoutout sa'yo. De La Cruz pala middle initial mo. Middle name mo. Anyway, knight to D7 was played. Novelty na po yan kasi nga H5 daw po ang tamang tira or hindi. Ang nangyari before. Pero tingnan natin ano bang idea dito ni Aleresa simply developing the knight. Probably depending. I'm not sure pero tingin ko nagdi-develop lang talaga siya. Anong kailangan gawin ni Wesley? It turns out, sa posisyon na ito, wag mo nang ipalit yung Reyna, i-atras mo na. Nag-iisip si Wesley, inatras na nga, number 1 engine move, chess player, si Grandmaster Wesley Somaser. Ngayon, anong gagawin dito? Ni Aleresa, most likely magdi-develop yan para makakastling. Kailangan mo nabubulol pa ako, kompletuhin yung mga development eh. Very important po yan sa opening. And now, Wesley So might castle or if not, mag-bishop to F4, tamang development lang din, di ba? So, pareho lang naman sila ng gagawin. Kailangan mag-develop. Ganyan lang naman sa simula. Control the center, develop minor pieces, castle early, as fast as you can. Ang minor pieces po, ibig sabihin, knight and bishop po yan. Tingnan nyo, nilabas po agad nila yung kanilang knight and bishop. So, si Wesley, kaya nga sabi ko, ito pong bishop dito, kailangan niya igalo yan at develop. So, tingin ko dito pupunta. Pero sabi ng engine, pwede din daw bishop to e3 at bishop to f4 na nga ang ginawa. Of course, control the center. These are the center square. Kailangan kontrolin mo yan. Nag-casting na nga po ni the king to safety. Magka-casting din ba dito si Wesley? Yun ba ang gagawin? Ako, magka-casting ako eh. Pero alam niyo ba yung casting hindi sinasuggest ng engine? Engine is suggesting you have to go e3. Hindi ko alam kung bakit. Sa aking palagay, na hindi mapalagay, baka may talon. Kasi discover ito eh. Kaya kailangan. Kasi pag tumalon po siya, discover dito, makakain niya to eh. At least pag tumalon po siya, pwede mong capturein. Oh. Kaya nga hindi muna nag-castling, nag-E3. Ngayon, nag-rook naman sa E8. Sige, diyan ka lang sa gitna. Diyan ka lang. At mamaya, dadalihin kita, tatalong ko to, pag capture takes, may ganun, atake, tas pwede ata mag-sacrifice, tulak na ganun. I'm not sure, let's see what will happen, pero Wesley So, knight to G5 ang tinira, number 1 engine mo po yan. The idea is to prevent the knight from jumping, not just that, may kain doon, nabuksan yung bishop, maybe, pag tinulakan ka, kain dito, tas kakasling na. And that's looking good for the side of Wesley, given na meron po siyang pair of bishop dito. Shoutout sa inyong lahat na nanonood. I-like nyo po ang ating stream ha. I-share nyo na din. I-download nyo din yung ating Biyaherong Chess Coach app. Punta lang po kayo sa Play Store. Search nyo lang, Biyaherong Chess Coach. Lalabas na po yun. Free lang po ang download. Hopefully, masuportahan nyo. Mag-preview na din kayo. Malaking bagay, makakatulong sa mabilis na pag-improve ng inyong laro. Promise. Di ko kayo binubola. Hindi, seryoso, totoo. Anyway, ano bang pwedeng gawin dito ni Aleresa? Nag-C5, agresibo ba? Bumabasag sa gitna. Alam nyo, typical po yan eh. When your king is in the center, o yung kalaban mong king, nasa gitna po siya, wala siyang ginagawa, basagin mo. Ang C5 po kasi idea, pag kinapture mo, knight mabubuhay dito, yung bishop lalakas dahil nawala yung bantay doon, and then there's a chance na pwede ka mag D5, mabubuksan yung E-file. Given na yung king ni Wesley nasa may E1, anong kailangan niyang gawin? Aba, sabi po ng engine, it doesn't matter, kainin mo lang to. Capture ka lang daw dyan. Opo, kasi pag nag-rook takes ka, buhay. Barag to, oh. Isolated, guys. Ayun na nga po, kinapture, kaya mapipilitan mag-F takes yan eh. Kasi mag-rook takes ka, libre to, oh. Ayan, oh. O, threat pa yung tori mo. Mali pa yung arrow ko. Pero ayan po, oh. Yan ang mangyayari, kaya mapipilitan yan mag-F takes E6. Yan ang gagawin yan. F takes E6. Yun na nga po ang ginawa ni Wesley. Now what to do? Black is threatening to capture on D4. Tingin ko persado kainin to ni Wesley. Tapos pagpunta nun dito, mag-castling ka na. Given na meron kang pair of bishop, that's looking good. Alam niyo po ba? Aba, sabi ni Wesley, hindi ko kailangan gawin yun. All I need to do is rook to D1, depend upon. At saka naman nag-rook to C8 immediately. Si Aleresa nakinastlingan na ni Wesley. There you go, guys. Nag-castling na. Ang gusto ko malaman kung kakapturein ang ipababawi, tingin ko to eh. Tingin ko yan yung ipambabawi niya eh. No? Tingin ko po ng pambawi kasi hindi mo pwede. Pwede gawin yan, Tore, because of this move E4. At ayun na nga po, kinapture lang, of course, babawiin mo ng pawn. Hindi pwede yung rook ha, dahil may E5. Umatras yung Yoka Baby, lilipat siya ng pestuhan. Given kasi na pag na-knight ka dito, may pressure kang ibibigay dito po sa pawn na nasa may D4. Ano ang best move dito? According sa engine, medyo mahirap intindihin, pero rook lang daw po sa D3.
Ngayon, nag-rook to E1 si Wesley, hitting the pawn on E3 or E6. Anong gagawin? May atake dito. Paano mo didepensahan? Queen to dito, medyo passive ata siguro, no? Pero yun pa rin po ang ginawa ni Grandmaster Wesley So. Ang sabi dito, queen dito, aktibong depensa, mapapatungan ka lang kasi libre to. Anyway, queen lang dito, pwede dito, pwede dito. Umatras lang yung kabayo, hinihit lang po yung D4. Grabe ah. Mukhang mapipilita ka umatras just to defend that pawn ah. Or dito, hindi maganda kasi medyo passive na yung datingan ng yung mga pyesa. Pero umatras pa rin si Wesley. Alright. Tandaan, wala pong increment yung labanan. Move 41, magkakaroon ng 1 second increment. Move 41 pa. Right now, they're on move 21. So, that means 20 moves for Wesley. Samantalang 21 moves naman for Ali Reza. Ayan na. So, nag-queen to D8. Kailangan nila makatira pa ng 19 moves each para po sa increment na 1 second per move. Anyway, anong gagawin ni Wesley? Nag-F4 lang, preventing the E5. Ako gusto ko yung F4. Gusto ko yung F4. The idea is, ito po kasi backward po na tinatawag. Yung mga po na ganyan na walang pwedeng dumipensa kundi kapwa na walang pwedeng dumipensa ang kapwa mo po, pasado kang depensa ng tore. At kadalasan pinipilahan yan. So ang ginawa po, nag-BT to prevent this knight move. Okay? Nag-queen sa F6. Pinapressure niya pa rin to, no? Pwede ba mga ganito? Oh, pero ang sabi ng engine, kendingan mo dito eh. Pwede din daw, dito mo itakbo yung kabayo. Yun. Yun ang magandang takbo. Bukod kasi sa depensa ng todo, mamaya, pwede ka dito. Ayan, rook to F1, rook dito, support ang atake. Ayun, no? Pwede, no? Pwede. Naka-rook F1 ang tinira dito ni Grandmaster Wesley So. Nag-iisip si Grandmaster Ali Reza. Labang po ng 2 minuto mahigit si Wesley. Wala pa itong increment until now. Move 26. Ayun, queen. Move lang. Alright. Of course, sinatake ka eh. Tingin ko ito, next move ni Wesley. Sisipain niya yung bishop na yan eh. No? Okay, umatras. Pressure lang po dito. Queen to dito, tabla. Pero hindi. Kining move na. Ayan na yung sinasabi ko kanina. Again, this is still weak pero hindi pa ma-target. Kasi may mga weakness din si Wesley na kailangan niyang intindihan as of the moment. Hindi makatira si Ali Reza. 20 minutes ang kalamangan, tumalon na. Anong tema? Gustong pumasok dito, sir. Ayan ang trip niya, no? Kaya tumalon yung kabayo with the idea of blocking the rook. The next move probably to attack the knight para pagka-atras mo, tapos siya naman yung susugod. Alright? Nag-iisip si Ali Reza what to do here, guys. Lamang si Wesley sa oras, ha? Move 28 pa lang. Almost 2 minutes na lang itong si Ali Reza, samantalang almost 5 minutes. Ito bang si Wesley So, umatras na agad yung kabayo. O since umatras ka na, wala ka nang ginagawang damage, anong pwedeng gawin ni Wesley? Nag-knight, bumalik, aba itatabla ba? Of course, hindi pwede yun, sir. Kasi pag tinabla mo, tagilid. O, rook dito. Rook dito na nga yung ginawa. O. Tama ako ng kutob eh. The idea is to prevent the rook going to C2, kaya nagdoble na lang to. O anong gagawin mo ngayon, Wesley? Medyo tagilid ha. Tagilid, pag tumula ka kasi atras weak na to eh. Yung queen mo, mapipilitan magbantay dyan throughout the game eh. Hindi mo kasi ma-B4 yan dahil may knight sa may C4. So, anong gagawin dito ni Wesley? This is very interesting. Close to equal ang laban. Ang pinapatira queen to B1 eh. This is engine idea. I think the reason is to prevent the attack on C2 kasi nandito na yung reyna mo. Like for example, pumunta siya dyan, capture, tapos pagka rook takes na ganun, pwede kang tumulak and then the rook will fall. Bumalik! Aba baby bobo. Anong problema? Anong meron dito pag pumunta siya sa rook to C8? What's the threat, my friend? What's your threat? Anong threat mo? Tatalon siguro dito, guys. Yes. Yes. And then pag pumasok ka, capture. Rook takes queen B1. Now, you have 2 threats to take the bishop. Ayun. Knight to B5. Lamang. Ayun na. Pag pumasok, capture, capture lang. Capture lang. Persado naman ha. Ay, hindi. Sabi ng engine, mas maganda to. Boom. Ang hirap makita ng tira na yan. Pag nakita ni Wesley So yan, ayawan na.
Ayawan na. Engine yan eh. Rook takes C2 is okay, pero tabla pa din daw yun. Tapos dito. Kasi, aatras lang. Aatras lang yung Torre dito, depenso. Pero eto mahirap eh. Eto mahirap. Pag nag-queen to A3 ka, may threat si Wesley, dalawa. Bukod po sa gustong kainin ito, pwede pa kumapture dito. Oh, kinapture niya eh. Ayun na, queen to B1. Yun, ginawa ni Wesley yung second best move, pero okay pa rin. Ina-attack ito. Given na almost isang minute na lang po itong si Aleresa, 3 minutes pa mahigit si Wesley. Tingnan natin kung anong gagawin. Ayun, umatras na. H3. Hoy! Teka! Kulong ata to guys ah. Bishop to G1 lang, atras lang. Hindi mo pwedeng kainin sabay kasi lakas ng Torre mangyayari. O matras Bishop to G1. This is it, Pansit. Where is the knight going? Walang mapuntahan. I think the rook will get trapped, guys. Kasi pagkatira nito, kulongges yung Torre mo. Walang mapuntahan. Well, pwede pa dito pero talagang hahabulin ng atake ng todo. Yung Torre makukulong, quality up si Wesley. Alireza, less than a minute na lang po sa kanyang time. 3 minutes pa si Wesley. This is move 36 pa lang. Wala pang increment, mga sir. Wala pang increment. Wesley so is doing it, guys. Lamang na. Hindi na makatira. Sige, mag-isip ka pa ng todo. Kung pwede, mga 31 minutes ang gamitin mo para siguradong panalo na to. Anyway, nag-iisip pa rin si Alireza. Wala na po siyang oras. Hindi na talaga tumitira. Huwag ka nang tumirs. Umatras. And there you go. Bishop F3 will be played. Will be played. Itira mo na. Kulong na. Yung Torre niya. Tinira na nga ni Wesley. The rook will go rook dito. Nag-iisang tira. But after Bishop E3, tulad niya ng sabi ko, yung Torre niya kulongges. Wala nang mapuntahan, mga sir. At ayan na nga, alam na ni Wesley. So yan, chess player din si Wesley. Marunong din. Marunong din. Anyway, anong gagawin mo? Quality down ka na. Oras mo, nangangaluntoy pa. Oh, inatake mo, kainin mo na lang para tapos na yung laban. Alright, there you go. Ang saya-saya. Dahil nga sa nakitang tira ni Wesley, panalo na. Anong gagawin sunod? May mga problema kailangan intindihin. Depensahan mo to, depensahan mo to. It turns out, mas ginibap niya yun. Anong gagawin? Kailangan pa ba depensahan to with this or pwede na kumapture? Kasi ang mangyayari pag kinapture mo, take siya dito eh. So this is move 40 na, 2 seconds si Alireza, may 1 second increment per move na. Pero tingnan natin kung kaya niyang pagganahin yung 1 second increment na yun para talunin si Wesley So. So, tingnan natin. Of course, libre yung pawn. Babalik lang. Simplihan mo lang. Quality up ka na, boy. Tapos later, pupunta yan dito eh. Tingnan natin ha. What to do, what to do. Kung anong gagawin. Halos trap na din itong bishop na to dito ah. Kahit simplihan na lang eh. This is definitely lamang eh. Quality up ka eh. 3 seconds si Alireza. Bibilisan niya yung mga tira niya eh. Pero tingnan natin, dadahan-dahan yan. I'm pretty sure dadahan-dahanin yan eh. Hamunin mo. Papaalisin mo lang yung nanggugulo. Nanggugulo eh. Dito lumipat. Okay, inaatake niya to. Dumipensa lang. Ang bilis ni Alireza. Just player din eh. Just player din. Gusto tumira mga sir eh. No? Umatras. Siya pa yung bumibiyak ka. Bumibiyak. Gusto mi rin na Alireza 3 seconds samantalang 1 minute and 37 si Wesley. May 1 second increment na guys ha. Grabe ha. Mag-F5 na. Mag-F5 na to guys. Mag-F5 na yan. F5 mo na. F5 mo. F5 mo. F5. Pang. Paano ba? Dito. Tama ba? Pang. Capture. Knight takes. Aba, hindi yun F5 ah. Nag-relaxing tira lang ah. Hanip si Alireza, hindi pa rin bumibigay. Yan sabi ko si Alireza, mabilis. Uy, yun lang. G5, ngisay. G5. Tapos ang labada pagka G5. Kasi po, mabubuksan eh. Yun. Tapos capture. Tapos ang labada. Labadami, labango. Labadami, labango. Ang tanong na lang, anong kakainin mo? Pareho kasing pwede. Labadami talaga, mga sir. Bishop takes ang pinang capture. May check ba dito? Walang check eh. Lahat bantay sarado, mga sir.
So, tingin ko itutulak. Ilalak to Basila Shirota straight, tapos sa sacrifice yung Tore, pag kinain mo mate, 32 seconds on the clock, hining mo ban lang. Talaga nga naman, ang kunat nun, ha? Ang kunat mo, sir. Gusto ba ganun? Ay, hinamon lang, sinimplihan. Alright, this is it. Easy pansit. Easy pansit, capture. Nag-resign na lang. Hindi na kinaya. Sigla ko doon. Ang sigla ko doon. Anyway, balikan po natin. Mabilis nating i-analyze. Ayun ang nangyari, no? So, Nimso pa rin. Pero this time, Wesley So hindi po nag-bishop dito. Nag-knight to F3. At grabe po yung pinili ni Wesley So dito. Tingnan nyo, H3 lang. Oo, mabilis na pinawalan. Pinalit. G4, napaka-agresibo. Na napatras yan. Tapos tamang develop lang ng bishop. Ngayon, dito po yung crucial na posisyon. Ayan, no? So, nag-E3, rook to E8, nag-knight doon dito. Medyo gumaganda na yung position because of this knight move. Ngayon, nag-C5 yan. Yan ang medyo mali ni Alireza. Mukha kasing maganda yung king nasa gitna. Biyakin mo na. Pero may napakagandang tira para capture lang. Mapipilitan ka mag-context and then rook to D8 lang. Oh. So, ang ending, nag-rook doon, nag-casting takes. So, ito po napanood natin, may weakness dito si Wesley, pero may weakness din dito. Ito pong si Alireza. Ang kagandahan for the side of Wesley, mayroon siyang tinatawag na pair of bishop. Ayan, oh, mananalasa yung dalawang bishop na yan. So, nag-knight to B8 para re-regroup ba? Kaso rook to E1, ayan na nga po, pinipressure to, tumalon, kung saan dinipensahan, abay talagang binuksan yung bishop para atakan, dinipensahan lang ni Wesley. Pagka depensa umatras na sinagot ng F4, ayan o. According sa engine, close to equal to pero gusto ko po ang position ni Wesley. Given na po na, yes, parang weak ito, pero backward po ito, later on, pwedeng pilahan yan. Tapos may pair of bishop Malakas tong bishop dito. Baka may sacrifice pag nalingat ka Anyway, nag-knight to B6. Pinevent yung talon. Nag-point to F3. Umatras. Para depensahan yung pawn. Umatras din yung bishop. Tatargeting ka dito na umiwas na yung tore para depensa doon. Pumasok pa rin napaiwas. And then nag-bishop to D6. Tinirahan ng king move lang. Pagkatalon doon, dito yung sinasabi ko during the game. Nag-knight to C3 yan kasi bumalik, and then nag-rook to D2. Pagka-rook dito, di ba, eto tinira. Sinagot po yan ng knight to C3. Tapos tumira ng rook to C8 na mali. Ibalik natin. Ang tamang tira niya, A6. Prevent mo to. Kasi nga, pagka-rook dito, may knight to B5. Ngayon, ang tinira, rook to C2, mukhang maganda. Nakinain ni Wesley, di ba? Ito po yung magandang tira, Queen A3. Ang Queen A3 po kasi, kung inyong titingnan, inaatake po ito. Yan po ang kanyang plano. Ngayon, bukod po dyan, may atake din dito. Yun ang maganda So, pag umiwas ka, na kung saan dito or E7 lang pwede, may queen takes dito. Ayan, no? Lalaman ka ng mga pawn. Ganun ang mangyayari. Kaso nga, hindi ginawa ni Wesley, nag-rook lang po sa C2 kinapture malinaw, takbo, and then gumanon. Do lamang pa rin, pagkatira po ng bishop to F8, yan, maling-mali daw. Ang tamang tira is rook to E2. Wow, sabaw, no? Atake lang, counterplay, no? Pag dumipensa, let's say for example, umatras, bishop takes to F4. Grabe, tas may ganun pala. No? Yung pala yung dapat daw na gawin. Anyway, walang oras si Alireza. 1 minute and 22 seconds umatras and then sinipa na yung knight sa pool na to. Kumounter na ganun pero pagka-atras, makaka-atras din ba yung kabayo? Yes, pero masakit ito. Ayun Wala pong mapuntahan yan. Ganyan nangyari, di ba napanood nyo? At dahil po dyan, quality up. At pagka-quality up, maraming way na po ito kung paano ipanalo. Ayan, sinimplihan nga lang ni Wesley. Simple lang tayo, wag masyadong magulo. Wala na ding time si Alireza dito. Ayan, 2 seconds na lang si Alireza. At dito po, ayan, tuluyan nang naubos dito Pagkatira nun, ano pang gagawin mo? Quality down ka na. Knight E8 ka pa. Kahit F7 na lang yan, sir. Kahit kasi bumagsak yan Kahit bumagsak, rook A1 siguro. Kainin mo na. Sa'yo na, rook A8. Tapos pagka king move mo, kahit capture na lang para wala nang magulo. And then, kicking moveman mo lang, lalapitan, babagsak yung pawn, torik And that is enough to win the game. At dahil sa panalo ni Wesley sa Armageddon, meron na po siyang 5.5 points. Ngayon, ang tanong ng karamihan, Coach, anong nangyari kay Magnus? Puro talo inabot. Medyo nakahinga ng maluwag si Magnus Carlsen because of this game. Boom! Panalo siya kay Gukesh sa
classical event. Grabe mabilis lang natin pakita. Actually, lamang si Gukesh dyan eh. Ayan dito okay daw po position ni Gukesh lamang. Pero, ang weird kasi ng mga tira ni Magnus tas dinaan niya sa bilis Sinimple-simplehan lang ni Magnus Ayan dinadaan niya lang yan sa bilis Pangit mo ang structure. Pero pagkatira po ng rook to C8, di na makatira si Gukesh dyan. Tagal nag-isip, tingnan nyo pantay sila halos ng oras naging lamang bigla ng 8 minuto si Magnus. F3 tinira, mali. Kasi pagka C5, ayun gumanon. Umatras, kinapture, context, kining mo ban, rook sa E1, umatras. At dito po, tingnan nyo yung time, 9 minutes na lang, move 27 pa lang. At dito na po pumasok, ayan, malupit si Magnus nag-blunder na. Wala naubusan na ng oras Inunti-unti, 1 pawn down, okay. Wala, napasok na sir Aray ko, aray mo, pakak. Sinakri, wala na, ubus na. Lakas ni Magnus, lalo na na time pressure, nadala niya ng gusto si Gukesh. At dahil sa panalo ni Magnus na yan, eto na po ang standing sa kasalukuyan. Leading pa rin po si Ali Reza with 8.5, samantalang si Pragnananda 6 points. Pumapangatlo si Wesley 5.5, tapos si Magnus mang-apat, kasi plus 3 nangyari sa kanya dun From 1.5 naging 4.5. Tapos Vincent Kemer, ang Kulel at si Gukesh pa kasi natalo. Ang matindi, eto matindi, magkalaban mamaya, walang iba kundi si Magnus at si Wesley. Ayun, magla-live tayo. Tingnan natin kung Wessiso makakasurvive kay Magnus sa round number 5 laban kay world number 1 Magnus Carlsen, Anyway, muli naman yung Coach PD Master Daniel Causo. Suportahan niyo po yung ating Biyaherong Chess Coach app. Punta po kayo sa Play Store. I-search nyo lang po, Biyaherong Chess Coach. Lalabas na yon, i-download nyo po, libre lang. Gamitin nyo po everyday, malaking tulong po sa inyong paggaling. Talaga mag-improve kayo na mabilis sa paglalaro ng chess, promise. May mga videos din tayo doon na pwede nyo mapanood. Nagtuturo po kasi ako doon ng chess, depende kung ano ang hiling ng karamihan. Muli ito yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Salamat ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.